What's up, you guys? Kumusta? This is Carl Loyola again, and welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So yeah, for today's episode, very chill lang tayo ng ating podcast for today. Ayan, medyo laid back lang ating setup dahil nga, syempre kahit holiday season, hindi natin pwedeng palagpasin yung mga nangyayari ngayon, yung mga kaganapan sa pageantry. And right now, maingay ang pangalan ng mga mga kababaihan ang gustong sumali ngayon sa Miss Universe Philippines 2025. So, recently lumabas ang issue or ang impormasyon na 5 confirmed title holders sa mga national pageant dito sa bansa ang magiging kalahok nga sa darating na Miss Universe Philippines. At isa na nga dito, ang pinakamaugong nga dito ay si Winwin Marquez. December 25, naglabas si Winwin Marquez sa kanyang social media, sumasayaw siya ng isang Mexican dance. Sayaw-sayaw siya. Yung Mexican dance na yun yung naging background music or background song nung Miss Universe pageant sa Mexico. So, yun, naglabas siya nga nung video niya nun sa social media at pinundakti nga ng mga netizens ang video na iyon. Pinundakti. Yun, from there, talaga namang umingay na ang pangalan ni Winwin na sasali nga daw sa Miss Universe Philippines 2025. So, malamang kung kumpirmado iyon at kung matutuloy iyon at kung si Winwin nga ay talaga isasali, malamang ang representasyon niya ay appointment mula sa kanyang lungsod. So, lungsod ng Parañaque. I'm not sure kung may license ang Parañaque kasi parang recently, hindi naman siya na-confirm na may license ang Parañaque. But who knows, malay naman natin bumili ng license sa Parañaque ngayon at in-appoint ni Winwin sa sarili niya or kung sino mang nakabili ng license from Parañaque. And makikita ulit natin si Winwin. So, ayun yung pinaka laman ng mga social media ngayon, Winwin Marquez. So, ito yung video na sinasabi ko. Ayan. So, yun. Kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Batak na batak pa rin ba si Winwin ngayon kung sakaling sasali siya? Ang maganda naman kay Winwin, actually, yung pasarela niya. Yun yung advantage niya. Ang sinasabing disadvantage kay Winwin, syempre yung height niya. Kasi very evident naman sa atin ngayon na ang JKN or Halu era ay bumalik talaga sa Trump era prototype. So, taliwas yon sa kung anong prototype meron si Winwin. So, si Winwin ibang-iba. Kasi si Winwin, mother, nag-age na rin kasi 32 plus na, ganyan. 1992 ata si Winwin kung hindi ako nagkakamali. So, mga 32, 33 na, no? So, mother na rin siya. Yun, so talagang babaliin niya yung sistema ng beauty pageant at syempre baling-bali niya nga yung Trump era kung sakaling matutuloy siya sa Miss Universe Philippines 2025 at siya yung kokoronahang Miss Universe Philippines 2025. So, yun yung isang disadvantage niya. Kasi talawas nga siya doon sa hinahanap ngayon ng JKN era. Pero who knows, malay naman natin, ibigay sa kanya ang titulo at siya nga lumaban for the Miss Universe pageant next year. Ayan, meron tayo ngayong coffee mula sa Pick Up Coffee. Noon, so si Winwin pa rin ngayon ang number 1 na talagang gusto ng mga madlang people. Gusto ng madlang people? I mean, talagang maingay ang candidacy for the Miss Universe Philippines 2025. Yung sinasabing 5 confirmed na title holder mula sa Philippines or national pageant natin recently, wala pa tayong balita kung sinong-sino yon. Pero sinasabi lang iba, baka nga daw si Patch Magtanong. Pero when it comes to Patch Magtanong, alam ko na kumpirma na rin to ng iba. Na mga legit na may reach at legit na may source. Na wala talagang Patch Magtanong. And even minaniniwala ka wala talaga tayong makikita ang Patch Magtanong. Kaya sa mga nagre-request pa rin ng mga Patch Magtanong ngayon, utang na loob, pagpahingahin na natin sila.
Kasi nga mukhang walang patch magtanong, no? Iliana Aduana, wala rin Iliana Aduana kasi na-confirm na to na walang franchise ang panggagalingan ni Iliana Aduana. Ngayon, kung may makikita tayong Iliana Aduana next year, malamang sa ibang pageant yun. Malay naman natin sa Miss Grand International, no? Sino pa ba? Dindy Pajares. Malay natin yung isa dun sa sinasabing 5 confirmed girls na sasali next year. Malay natin isa dun si Dindy Pajares. Yung Dindy Pajares na issue, nasasali siya. Ayun, mukhang totoo yun. Mukhang ayun ang isang legit. Pero wala naman nakakapag-kumpirma. Pero who knows, malay natin, makita natin siya. Ayun ang mga maingay na mga pangalan ngayon sa mga social media. Now, kung may alam pa kayo dyan na 5 confirmed ladies na nanalo na sa national pageant, tingnan nyo lang dyan, i-comment nyo lang dyan dahil nga malay natin. Sila nga talagang hinahanap natin. No? So, yun, so far, so good. Okay naman ang nangyayari ngayon sa pageantry. And dahil ilang araw na rin naman tayo, ilang araw na lang bago matapos ang 2024. So, panigurado, marami pa tayong maaabangan at malalaman bago matapos nga ang 2024. So, what are your thoughts? Ay, dadigahin na ako. What are your thoughts? Comment below. So, maugo nga rin ang mga kwentuhan mula sa mga pageant fans. Mula nga sa talipapa na meron din isang Miss Philippines Earth Queen na mukhang matutuloy din for the Miss Universe Philippines 2025. So, sino kaya yon? So, yun, pumasok na naman ulit ang pangalan ni Iliana doon. Pero again, wala nga tayong Iliana makikita dahil confirm na nga wala nga si Iliana for the Miss Universe Philippines 2025. So, sino kaya yung sinasabi nilang Miss Philippines Earth Queen na mag-over the background for the Miss Universe Philippines 2025, no? Meron din daw Miss Globe. Sinasabi din na merong confirm na Miss Globe title holder na mag-over the background din. Pero, ayun, yung mga pageant fans ngayon, kanya-kanya silang hula. Hindi natin alam kung sino. Pero yun nga, isa sa mga abangan natin sa 2025. At yun, nilulook forward natin. Kaya naman kapanapanabik ang magiging 2025 edition. Kasi nga daw, ang 2025 edition ng Miss Universe Philippines tagged siya as puksaan. Kung itong edisyon, Bardagul or Bardagulan, next year, puksaan nga. Again, sa mga pageant fanays natin, confirmed na meron ng 80 plus contestants or franchise as of the moment ang Miss Universe Philippines 2025. So, dahil nga 80 plus sila, mababawasan lang yun if ever na may magba-back out. Kagaya ng mga nangyari nitong edition na to, may mga nag-back out. So, dun lang yung chances na pwedeng mabawasan tong numbers na to. So, as of the moment, kinumpirma na nga na 80 plus franchise na. So, ang dami nun. Ang dami. So, kung yung 50 last year, naghahati-hati na sila sa attention, sa airtime, or sa stage nga, kung paano yung ilang minuto ang babad sa stage, naghahati-hati na sila doon. So, for next year, kung 80 plus, matutuloy yun. Hati-hati ulit sila. So, hindi natin alam kung paano yun mamaniobrahin ng organization. No? Pero ang maganda doon, dahil nga 80 plus, ang daming kaabang-abang, talaga mag-enjoy talaga tayo kasi nga dami natin makikita. So, yun naman ang advantage pag madami. Though disadvantage nga, hati-hati talaga yung attention natin. No? Kasi dami nating susubaybayan at susuportahan at aabangan. And, ano pa bang update? February 15 ang tentative date ng press presentation. So, tentative pa yun, pero February 15. So, mabilis na siya kasi pag natapos na itong 2024, pag nag-January 1 na, mabilis na. So, yeah. And then, maaga ang finals ng Miss Universe Philippines 2025 because of the election nga na mangyayari sa 2025. So, hindi nila isasabay. So, malamang maaga siya matatapos. So, baka second week of April or third week of April, mag-finals na rin ang Miss Universe Philippines. So, yun. Again, guys, yun lang muna ang mga update so far in pageantry. So, bago matapos ng 2024, yan yung mga nasagap nating latest update. So, kung may update ulit tayo, malamang sa January na ulit tayo mag-a-updatean, no? Pero,
maglalabas ulit ako ng bagong episode ng ating podcast. So, for that episode naman tatalakayin naman natin yung mga best of the best. Kung sino yung best pageant, best candidate na sinend, best national director, yung mga ganyan, yung mga best of the best. So, ayun na yun siguro yung kahuli-hulihang special episode na i-post bago matapos tong 2024. So, muli, ayan, happy holidays sa lahat. Cheers tayo. Cheers! Happy holidays sa lahat. Naway lahat ay nag-e-enjoy ngayong araw ng Kapaskuhan at sa bagong taon. Naway masaya kayo, sama-sama kayo with your family, with your loved ones. And sana sa pagsalubong natin sa bagong taon, no, meron tayong mga ngiti sa ating mga labi at talaga namang galak na galak sa ating mga puso. And ayun, sasalubungin natin ang bagong taon na masaya tayo at may mga nilulook forward tayo. Outside pageantry man yun or even pageantry or kung man, at least dapat masaya tayo nga pag sinalubong natin yun. So sa 2024, iiwanan natin ang 2024 and then 2025, ayan, talagang sa 2025, ayan, bagong simula na naman ulit. So again, kung may mga gusto kayong i-topic, kasi minsan nauubusan na rin ako ng topic, so sa inyo lang ako kukuha. Kung anong gusto nyo yung topic, i-comment nyo lang dyan sa comment section para magawa natin yan ng mga episodes. And yeah. And again, this has been Carl Loyola. Thanks again for listening and magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episodes. Paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.